NBI Director Jaime Santiago, mga kapuso, Director Santiago. Sir, Judge Santiago, magandang tanghali po. Tanghali po sa inyo. Opo, at sa mga nakikinig sa atin. Si Orly ho ulito sa si Shirley, Director. Ka-Orly, ma'am, good afternoon po. Maaari ba naming malaman kung gaano pa ho tatagal ang investigasyon ng NBI doon po sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo sa unang ginang at si House Speaker Romualdez, Director? Yun nga po, dapat ay dumating kahapon si Vice President, pero she opted not to appear before our office anymore and just sent a letter denying the threat that she has made on the life of the President, the First Lady, and Speaker. So, with that, we will now collate all the evidence we have gathered at mga testimonies ng mga nag-attend during the press briefing ni Vice President. Ayun, paayusin namin yan. So probably by first week of January, we will be able to have our final report and recommendation to the Department of Justice. Okay, pero nauna na hong imbestigahan yung ilang mga sinasabi nyo na huli tayo nagkausap, yung umattend ng press conference. Kompleto na. Ito na lamang ang hinihintay, itong tugon na sinabi nyo, pinadala sa pamagitan ng affidavit ni Vice President. Tama po, Director? Actually, meron pang ine-expect kami na dadating hanggang bukas. Pero yun na po, hanggang bukas na lang po yung mga sa umattend. Tapos, we will start sitting down and collate all our evidence and testimonies. Ayun po, mag-i-start na po kami na pag-aralan mabuti yung kaso. Meron palang parang denial, pagtanggi sa affidavit na sinubmit ng Vice President. Tama po ba yung Director? Kasi kahapon, parang ang laman ng kanyang mensahe sa press conference sa kanyang ginawa ay hindi na siya pumunta dahil may judgment na raw. Malinaw na may judgment na raw doon sa kanyang kinakaharap itong ginagawang investigasyon laban sa kanya. Ayun nga po, nakakalungkot po yung ganong sinabi ni Vice President Sara. Remember na siya ay pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. At tapos kung magsasalita siya ng ganon, maririnig ng mamamayan na parang wala siyang tiwala sa National Bureau of Investigation, parang hindi po maganda. But kami naman po, mandato lamang po namin na imbestigahan itong mga ganitong pangyayari. Inuulit ko, basta't may banta sa buhay ng Presidente, Vice President, hanggang po sa ibaba na sa Chief Justice natin, ay talaga po kaming mandated ng batas para mag-imbestiga. Kung ang deklarasyon niya po ay parang hindi siya nagtitiwala, parang hindi po maganda yun na marinig ng ating taong bayan. Sapagkat ang NBI po ay isang institusyon na dapat pinagkakatiwalaan, nahihingan ng tulong ng ating mamamayan. Director Santiago, ano po ang sunod na proseso? Sinabi niyo po hanggang sa Biyernes na lang, hanggang bukas, ang ibinibigay niyong pagkakataon sa iba pa bukod kay Vice President Duterte na tumugon sa inyo pong sabina. Ano po, sabi niyo i-collate niyo na po, pagsasama na po ang mga ebidensya. Ano po ang susunod na proseso? Ayun po, gagawa na kami ng final report and recommendation sa ating Department of Justice. Pero ngayon po'y 12 pa lamang. 12 hanggang sa katapusan nito, kung bigla. No, wala na po kaming sineset na date para kay Vice President. Pero kung bigla, tumawag siya at Director, ano bang gusto niyo pang marinig sa akin? Sige, pupunta ako dyan. That is a welcome po development. Hindi ba posible yung mag-request din siya na baka pwede kayo na pumunta rin sa ating tanggapan? Welcome naman siguro sa inyo yun. Ano po, Director? Siguro po, mapag-uusapan namin yan ng aking panel ng investigator. Okay. Opo. Pero yung mismong pagsasubmit po ng mga documents, ng mga ebidensya
sa DOJ, aabot by next year na po inaasahan o within the end of the year? Eto nga po, ngayon, gagawin po namin lahat na. Mag-sit down kami, pag-aaralan namin, magpapalit-palit kami ng kuro-kuro ng aming mga opinion. Tapos, siguro, magagawa namin yan, yung final report and recommendation, maisasubmit namin early January. Okay. At doon sa mga maaring, pasensya ka na, Director, baka sabihin kasi ng iba, inuunahan ko na. Pero dahil nga sa naging press conference kahapon, kung sakasakaling nasa unang linggo na tayo ng Enero at magpalabas na hukay ng desisyon, ano ang inyong mga mensahe po siguro, lalo-lalo na doon sa mga maaring gustong kulayan ang inyong rekomendasyon? Wag po silang mawalan ng tiwala sa National Bureau of Investigation. Kami po ay mananatili na institusyon na mapagkakatiwalaan ng tao at where people can depend upon, lalo na may mga problema sila. Alright. Director, isa na lang habol ko lang, may singit ko lang dahil kahapon na banggit sa mga report na hinihiling sa NBI na imbestigahan yung mga middleman ng mga bigas dahil mukhang wala raw yata nababantay sa kanila. Gusto ko lang malaman kung meron ng formal na kahilingan o request sa NBI para tutukan po ito. Meron na ho ba? Opo, meron po. Yun nga ho, meron na akong naatasan na unit na mag-iimbestiga ng mga ganyang bagay. Para dun sa mga nagmamaniobra at nagtatakda at kumukontrol ng presyo ng bigas at maaring ilang pang mga agricultural product, ito po yung mababantayan po. Opo, anuhin namin yan, sisiyasatin namin yan maigi. Para sa yung ikaunlad ng ating ekonomiya. Alright. Director, muli, maraming salamat sa mga impormasyong ito at magkakwentuhan po ulit tayo. Salamat po sa inyong oras na pinagkaloob sa amin, Director. Salamat po, Director. Sige po, maraming salamat din po sa inyo. NBI Director Jaime Santiago, mga kapuso, inyo pong napakinggan. Hilingan, walang pinoprotektahan.